kapuso, maliban sa mga syudad ng Taguig at Makati, inaangkin din ng bayan ng Pateros ang Fort Bonifacio. At kaugnay po nito, makakapanayam natin ngayong umaga si Pateros Mayor Joey Medina. Good morning po, Mayor. Magandang umaga, Karen. Magandang umaga sa lahat. Okay, ang akala ng lahat, ang naglalaban-laban lang dito sa jurisdiction sa Fort Bonifacio ay ang Taguig at ang Makati. Pero may claim din pala ang Pateros. Sa totoo lang, mas nauna nag-file ang bayan ng Pateros. In fact, 1991 ay nakafile na yung kaso ng Pateros para mabawi itong lupang ito. Nauna pa kayo sa Taguig? Nauna pa. Pero siguro, dapat lang na malaman na bago pa yan naging Fort Bonifacio Global City, bago pa naging The Fort, bago pa naging Fort Bonifacio, Fort William McKinley, nung araw, ang tawag namin dyan sa lupang yan, Barrio Mamangkat. Barrio Mamangkat. Dahil noong mga panahong mga 1800s hanggang early 1900s, yan ay isa sa 5 baryo ng bayan ng Pateros. Sa katunayan, maniwala ka ba, pati nga yung mga sedula dyan, yung mga birth certificate, sa amin kinukuha. Ngayon, noong 1902, yung lupang yan, siguro maipakita ko sa iyo kung pwede, dala-dala ko ngayon dito yung mapa. Sige, mga kapuso, kasi ang dahilan kung bakit may ganitong klaseng agawan ay dahil magkakatabi lang yung mga bayan ng Pateros, ng Taguig, ng Makati. At sinasabi niyo po, during the Spanish times, iisang bayan lang ito? Sa katunayan ay panahon ng mga Amerikano. Ang taon ay 1903, gumawa ang Philippine Commission. Noong panahon na yon, tayo ay pinangungunahan ng Governor General ng United States. Ang tawag ay Philippine Commission Act 942. Ito yun, ito ang kopya nun. Itong dokumentong ito ay galing sa Library of Congress ng Amerika. At yan, Library of Congress? Certification niya ng Library of Congress. Ayan yung kopya. Ano ba yung sinasabi? Siguro ikaw ang magbasa nandito. Ayan, number 4. Okay, anong year po ito? 1903. Nakasulat dito, 1903, Philippine Commission. Ayan, ito. Page 154, the municipality of Pateros shall consist of its present territory and that of the municipalities of Taguig and Muntinlupa with the seat of the municipal government at the present municipality of Pateros. So, ibig sabihin, nung panahon na yan, ang bayan ng Taguig, ang bayan ng Muntinlupa, bayan ng Pateros, isang bayan lang. Ang pangalan, Pateros. Ang munisipyo, seat of government, nasa Pateros. Oo, kasi nakasulat dito na ang Taguig at Muntinlupa, kumbaga subsumed lamang under the municipality of Pateros. Tama. Which I find really weird dahil sa buong Metro Manila, in fact, sa NCR, kayo na lang ang nanatiling hindi syudad. Totoo yun. Kaya ako naniniwala. Ang liit ng Pateros eh. Kaya ako naniniwala yung pinaglalaban ng Taguig, marahil yun din ang pinaglalaban ng Pateros dahil iisa lang ang aming bayan noong mga panahon na yon. Ngayon, meron pang nasundan yan. Yan ay 1903. But this is 1903. Now, nagkaroon naman nung 1905. Binago pangalan. Binago yung Binago pangalan. So ito naman yan. Galing din ito. Alam mo, lahat ng mga research na ito ay ginawa ni Councilor Dominador Rosales. Alright. Kasi si Councilor Rosales nagpunta pa talaga sa Amerika noong mga nakaraang taon. At ayan naman. This is 1905. Yes, 1905 public law. Oo, at ang ginawa naman ay binago. Ang nakasulat dito ay Section 2. Yes, change of name. The name of the municipality of Pateros in the province of Rizal as constituted by Act number 942 is hereby changed to Taguig. Binago naman ang pangalan. Binago yung pangalan. And said municipality shall consist of the former municipalities of Taguig, Pateros, and Muntinlupa with the seat of the municipal government at the former municipality of Taguig. So, Taguig na ngayon yung pangalan. Nabura Pateros. Nabula yung Pateros. Nawala ang Pateros. Okay, so yan ay taong 1905. So, ngayon kayo na ang subsumed sa Taguig. Okay, so ito ngayon ang pinaka-importanting dokumento sa tingin ko na dapat mapakita namin. That's 1905. Ito ay yun namang 1909. Ang tawag dito sa 1909 ito naman ay executive order. Galing din ito sa Library of Congress na research. Under the American government pa rin tayo nito. Ito. This is, pero ito published 1908. Yes, so nag-take effect ito ng January 1, 1909. Ito. Ang sabi dito, executive order, the municipality of Taguig. Kasi di ba pinalitan na ng Pateros, ginawa ng Taguig. The municipality of Taguig shall consist of the territory heretofore comprised therein less that of Pateros. Hiniwalay. Reconstituted. Yes, binalik.
the municipality of Pateros shall consist of the territory which it comprised prior to the passage of Act number... so pinaghiwalay na. Tapos, at ang sabi, ay yung aming lupa, bago yung Act 942 ay binabalik sa amin. Okay. So, yan ang sinasabi niyang dokumentong yan. So, maipapakita namin na ito. Mga kapuso, this is a map... 1891. 1891. Yes. So, ano pa to? Under the Spanish times pa ito. Spanish times. Makikita po natin dito sa mapang ito po ang Pateros. Ayan, jurisdiction de Pateros. Ito ang Pasig. Nakasulat, jurisdiction de Pasig. So, nandito. Magkakatabi lang kasi mga kapuso. Jurisdiction de Pasig, jurisdiction de Pateros, jurisdiction de Taguig. Sa kabila, sa jurisdiction. Dito ang Makati, I suppose. That's right. Diba? That's right. Pero merong mga linya. Yes. Okay. Yan yung parang boundary nila. Ayan. Okay. So, dito, ang boundary, ang jurisdiction de Pateros is this That's right. This Yan line. yan, yes. This line. Tama. Okay. Nasaan ang Fort Bonifacio dito? Ngayon, ang Fort Bonifacio dyan ngayon ay nandito sa lugar na ito. Yan. This is 1891. 1891. So, nasa loob siya ng jurisdiction de Pateros. De Pateros. In fact, ang tawag doon sa, ito pong nakikita ninyo mga kapuso, kung nakikita nyo po itong malaking mga linya na yan, nakasulat dito, ito ay sakop ng Barrio de Mamangkat. Ayan. Barrio so, ang tawag nyo nga dati, Barrio Mamangkat. Barrio Mamangkat. Before pa siya naging BGC, bago pa yon. Yan ay aming Barrio Mamangkat. Yung mga kopya ng mga sedula ng mga tao ng mga panahon na yon, yung kanilang mga partido bautismo, birth certificate, sa aming kinukuha. So yan, isa sa 5 baryo namin, Barrio Mamangkat. Now, ito naman isang mapang ito, this is what? 1968. 1968 na to. 1968. Okay. So para maipakita sa inyo na mula 1891 hanggang at 1968, hallos hindi naman nagbago. Okay. So eto ngayon. Okay. This is Municipality of Pateros. May linya dito, nakasulat dito, Municipality of Pateros. Pataas. Everything pataas, Municipality of Taguig, everything pababa. Yes. Wait, I'll look for Fort Bonifacio. This is the American Cemetery. American Cemetery. Kasi bilog di ba? Ito yung itsura ng... So, which means Fort Bonifacio is somewhere there. Andito. Yung area na yan. Okay. So, ang sinasabi ninyo, sakop nyo pa rin. Tama. Right. Pero ano ba magiging epekto kung sakaling mapunta sa inyo ang Fort Bonifacio? Bakit po ba pinaglalaban ninyo ang claim ninyo sa Fort Bonifacio? Maraming nagsasabi ang liit-liit na bayan ng Pateros Alam mo, ang nawala kasi sa bayan ng Pateros, huwag na natin pag-usapan yung revenue o yung kita. Okay. Ang pag-usapan na lang natin ang nawala sa bayan ng Pateros, unang-una yung aming pagkakataon na maging city. Aha. At ang pinaka-importante, siguro pagkatapos niyan, nawalan kami ng tunay na representasyon. Okay. Nawalan kayo ng pagkakataon na maging syudad kasi lumiit ang jurisdiction ninyo? Pag tinignan ninyo ang lahat ng dokumento, tignan ninyo ang lahat ng official census hanggang ngayon, nakalagay land area ng Pateros dapat 1,040 hektarya, 1,040 hectares. Okay. Pero ngayon, that's big, ha? Ngayon, ang lugar na aming nasasakupan ngayon ay under your jurisdiction. Under our jurisdiction, 184 hectares. So ano nangyari dun sa almost 900? Ayun nga, yun ang pinaglalabanan na lupa sa Fort Bonifacio. That's right. That's right. So ngayon ang Pateros 184 lang, pero ang land area niyo 1,000. Dapat 1,000. So, yung 184 hectares, malaki pa yung eskwelahan na University of the Philippines sa Diliman. Dahil yun, mahigit 4 na hektarya. Imaginein mo, ganun kami kaliit, mula dulo, mula boundary hanggang sa dulong boundary, malalakad mo, lakad siguro mga 15 minuto, 15 At kapag minutes. napunta sa inyo ang Fort Bonifacio, may chance na maging city ang Pateros. Yes, magkakaroon kami ng chance na maging syudad at higit sa lahat yung representasyon, magkakaroon kami ng sariling congressman at siyempre, ito ginagawa namin, Kasi ang congressman nyo ngayon ay ang congressman namin, Taguig Pateros. hindi lang Taguig Pateros, kung hindi, congressman ng Pateros at 12 barangay ng Taguig. Okay, okay. Kami sa Pateros lang, sa distrito lang namin ganyan. Congressman ng isang bayan Pateros at 12 barangay ng Taguig. Kaya sa amin, liliwanagin ko lang, ang ginagawa namin ito ay pakikipaglaban para doon sa karapatan ng aming mga ninuno na magsasaka sa lugar na yan, karapatan ito ng aming bayan at di ba sabi nga ng ating Pangulong Noynoy Aquino, ang gusto raw nila ay inclusive growth. Ang economic growth maramdaman ng lahat. Sa akin dito sa kaso na pinag-uusapan na ito ng Taguig at Makati,
siguro sa aking palagay, hindi maganda yung isang syudad lang ang makikinabang. Hindi maganda yung isang syudad lang ang mananalo at lahat talo na. Sa akin, ito ang pagkakataon para ang Fort Bonifacio magamit natin para umunlad ang buong Metro Manila at umunlad din sa pagtulong sa buong bansang Pilipinas. Okay, may mga ilang nagsasabi na kaya lang yun lang naman yan pinag-aagawan ngayon kasi na-develop na marami ng revenue na pumapasok. Katulad ng binanggit ko kanina, ang aming pinaglalaban, hindi lang yung pera, hindi yung pondo, kung hindi yung pagkakataon naming umunlad at pagkakataon naming makasabay doon sa pag-uunlad na nakikita sa iba't ibang syudad sa ngayon. And to take what the map says is yours. Sa katunayan, ang mga ebidensya, ang mga merito ng kaso, ang mga mapang ito magpapatunay kung ano ang aming pinaglalaban. Ngayon, ang Metro Manila, 16 na syudad. May isang nalalabing munisipyo, yung bayan ng Pateros. At sa tingin nyo, pag nakuha nyo yung Fort Bonifacio, umaasa kami na dahil dito sa Fort Bonifacio, dahil dito sa usaping ito, magkakaroon kami ng tsansa na pagkakataon na makasabay sa pangunlad ng aming mga kapit-syudad. Medyo malalaki po yung mga syudad na kakabanggain nyo. Hanggang saan po pupunta ang Pateros para ipaglaban ng inyong claim sa Fort Bonifacio? Alam mo, sa totoo nga, pag pinag-uusapan itong kasong ito, parang nanliliit ako Dahil ang lalaki, ang yayaman ng Makati, ang Nantagig, pero kung titignan natin, yung David and Goliath, naniniwala ako, mapansin naman. At sa bandang huli, manaig kung ano yung mga sinasabi ng ebidensya na nakikita natin. Maraming salamat po, Pateros Mayor Joey Medina. Thank you, sir. Salamat. Salamat po.